tanong ko nimo, Ray Darrell. Ray Darrell Darwin. Sumala sa imo, ang Iglesia Katolika itinayo ni Kristo ayon sa Mateo 16:18. Tama ba ko? Tubag. Salamat. Sa Mateo 16:18, wa nang anli ang maong simbahan. O ang referensya na kay Biblia o referensya man ang atong sukaranan, wa nganli o diha sa referensya klaro nga ginganlan. Pero tindaghan ng libro o kinahanglan magpaabot ko karon nga litra por litra gayon ang imong pagnigar usab sa mga referensya nga ako nang gipang sulti. Kaya kung wa kay mahatag nga lain nga litra por litra nga dili si Kristo, nagpabiling nagbarog ang haligi nga usa nga tamangturan nga akong gipabarog. Yan. So, maliwanag po doon, talagang hinahamon talaga ni Father Darwin si Ramel Parba na maglabas ng ebidensya. Bakit? Pagod na kasi, you know? Pagod na kasi ang Katoliko na lagi tinutuligsa na hindi raw tunay na iglesia, pero kapag hanapan mo naman ng ebidensya na hindi si Kristo ang nagtatag, wala namang maibigay. No, marami na nag-attempt na isa yan sa mga sa mga issue ko dati, ba't ako nagbalik sa Katoliko. Yun ay dahil hinanapan ako ni Wendell Talibong nung sagot niyan. Kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, sino? Na nag-request pa ako ng 1 week, sasagutin ko. At yung buong linggo na yun, pumunta ako sa library sa Ozamis. Pag may nabasa ako na referensya, sinasabi doon, ang founder si Jesus Christ. Pag ayaw ko naman tanggapin, hihanap ako ng iba na referensya. Pag wala nakalagay na pangalan, hindi ako kontento kasi walang pangalan. Pag meron naman pangalan, hindi ko naman tatanggapin, dahil Jesus Christ pa rin. No, di ba? Ganyan, naranasan ko yung ganyan na dahil naubusan ako ng 2 linggo na palugit, hindi na ako nagdalawang isip pa. Magbalik ako sa simbahan Katoliko. Pagod na ang mga CFD sa mga tuligsa ng tuligsa, pero paghanapan ng ebidensya, wala na may maipakita. Kaya doon sa part na yon ng ng unang katanungan, sinagot agad ni Padre, talagang hinahamon niya si Ramel Parba ilabas kasi ang INC maraming dalang libro ng araw na yon. Maraming dalang aklat na mga makakapal, ang iba hindi gaano kakapal, pero hinahanapan sila ng ebidensya saan mababasa na hindi si Kristo ang founder. Halimbawa, bigyan din ng saan ba yung challenge ni Padre? Ito yung challenge ni Padre, yan. Ayan sabi ni Padre, ito. Mao na naligon kayo kababarog, unya kontra sa opinion lang. All opinions are equal with the absence of evidence. All opinions are equal. Patas ra ang tanang opinion kung wa kay gigunitang ebidensya. O pa mga kahatag og ebidensya. Nagpaabot ko. Iguwas na. So, maliwanag doon na talagang ang dami mong aklat dyan, ilabas mo na. Yung sabihin, talagang hinahamon talaga ni Padre ang side ng INC na ilabas yung ebidensya nyo na kung hindi si Kristo ang founder din sino, no? So punta naman tayo sa next naman na video. Ito naman ang naging resulta ng first tanungan portion. Ito po. Okay, continue po tayo. Matod nimo, wala nali. Sa ato pa kulurom tong iglesia dito. Salamat sa yano nga pangutana. Nga ang tubag na to niya na wa man dyan nanganli. Sa Mateo 16:18. Yan. Hindi binigyan ng pangalan. Ulitin natin. Matod nimo, wala nali. Sa ato pa kulurom tong iglesia dito. Yan ay isang tanong na hindi ko alam kung anong uri ng tanong.
na dahil hindi na binigyan ng pangalan kolorom. Hindi yun. Di binigyan ng pangalan kolorom. Di pwede na maging kolorom, di binigyan ng pangalan. Lalo talaga pangalan na sinabi. Talaga sinabi ni Kristo, I will build my church. Walang kaya nga inimbentohan ng pangalan ni Bishop Ignatius kasi walang pangalan. Para lang niyang ina ni Jesus. Ina ni Jesus. Bakit? O nanay ni Jesus. Oh. Pareho lang yan, ano? Sa ina ni Jesus, sa nanay ni Jesus. Hindi yan official name. Ano bang official name ng nanay ni Jesus o ina ni Jesus? Ang official name nun, Maria. Okay, no? So, welcome natin si kapatid na Rose B sa ating ano ngayon? Okay ko yung kabilang mic. Brother Rose B, good evening. Okay, good evening sa lahat, no? Ng ating mga taga-subaybay sa ating programa, no? Sa punto por punto, no? Sa lahat ng ating mga kasama, mga Katoliko, magandang gabi sa inyong lahat. Dito tayo ngayon para talakayin, no? Ang naging debate ni Father Darwin Gitcano. Brother Jando, i-greet ko muna lahat ng aking mga kaibigan, no? Diyan sa Tandag City Chapter sa Catholic Faith Defender, kay Sir Gromis, kang Brother Romy Agupita. Good evening sa lahat. Magandang gabi sa lahat. Okay. Ano yung masasabi mo? Napanood ba yung Yes. debate sa pagitan ni Father Darwin at ni Ramel Parva? Yes, Brother Jando, napanood ko noong 2017. Isa din yan sa naging inspirasyon ko para magpalalim pa sa panampalatayang Katoliko na mag-study pa ng deeper about the Catholic faith. Obviously, Brother Jando, noong 2017, no, hindi pa ako masyado marunong dumepensa sa panampalatayang Katoliko kasi converted pastor ako, no? Yes. Galing ako sa Protestante, no? Yung alam ko lang na doktrina yung nasa Protestante. Parang gusto ko pang malaman kung ano pa talaga ang mga doktrina ng simbahang Katoliko. Pero nung nakita ko si Father Darwin 2017, no, nung debate niya kang Ramel Parva, no, Yes. na-amaze talaga ako, Father Jando. No, marami akong natutunan, no. Para bang nakita ko parang siya yung naging ilaw, no, naging instrumento ko para mag-research pa, Brother Jando. At nung si Father Darwin, nung kitang-kita naman natin talaga, mga kapatid, no, yung resulta ng debate. At klarong-klaro naman talaga na natalo talaga yung mga kapatid nating mga INC, no, kasi hindi naman in-upload sa YouTube, no. Pero nung debating yon, Brother Jando, no, yung tape na binigay sa akin, no, panarikapi ko talaga para makita ng lahat ng aking mga kasamang pastor. May mga pastor rin akong binigyan ng mga tape ng Brother Jando doon sa Zamboanga, doon sa Zamboanga Sibugay, sa Zamboanga del Norte, para makita nila kung ano talaga ang katotohanan. Noong 2018, no, umuwi ako sa amin sa Zamboanga para maibigay ko sa aking mga kasama, mga kaibigan na mga pastor sa born again Christian yung tinatawag natin nga debate ni Father Darwin, no? Doon mga kapatid na humanga sila sa debating iyon, na first time na nakita nila na humarap yung isang pari sa simbahang Katoliko doon sa isang national debater ng INC. So mga kapatid, ang masasabi ko lang sa debating iyon, no, napahanga talaga ako at naging mas agresibo pa ako, mga kapatid, dahil doon sa debate ni Father Darwin Gitcano. Yun po, mga kapatid, isang napakaganda, napakalinaw talaga, na kahit ang isang protestante, pag makita niya yung debating yun, babalik at babalik talaga sa simbahang Katoliko.
obviously, na nung debate ni Father Darwin Gitgano, naging Katoliko na ako, no? Kasi 2014 man ako na-convert into a Roman Catholic, no? At pagdating ko sa Leyte, doon ko nakita yung video na pinakita sa pari na 2017 ng debate na yun. Nakita ko na napakaganda nung debate nila mga kapatid. So ngayon nga mga kapatid na isa pong napakahusay na debatidor na isang pari na nakatalo po sa isang international debater ng INC, no? Kaya po noong 2018 Brother Jando, no, binigyan ko talaga ng copy ng tape, no, yung mga kasama kong pastor. Yes. No, para makita nila kung ano talaga ang katotohanan. Para hindi na sila magalit sa akin, Brother Jando, kasi hindi naman sila naniwala sa akin bakit ako lumipat sa simbahang Katoliko. Oh. No, gusto ko nga yung tape na yun yung patunay na totoo talaga ang simbahang Katoliko, kasi nga international debater pa ng INC hindi nga makaubra sa paring sa simbahang Katoliko. At first time yun, ha? Yes, first time nga. Pare humarap. Yes, paring nga humarap. Kaya nga, binigyan ko sila. Umuwi talaga ako sa Zamboanga, no? Yung mga pastor ko, mga kasama kong pastor doon sa Atukuran, sa Zamboanga del Sur, or noong una, Brother Jando, yung Zamboanga del Sur, yung Tukuran, parte yan sa Pagadian City, noon. Brother Jando, binigyan ko sila para lang mapatunayan ko talaga. Kasi ayaw man lang humarap sa akin sa yung discussion namin ba. Gusto ko na yung mga pastor na kasama ko, no? Gusto ko nga na magharap kami ng, ano ba, gusto ko na papatunayan ko na ito talagang totoong simbahang itinayo ni Kristo, hindi yung simbahan natin na born again Christian, yung Pentecostal of God International. No, yan yung mga kasama ko, hindi man sila tawag dito, hindi sila naharap sa akin, Brother Jando, kasi ano nga ako, para sa kanila apostasy, Brother Jando ba? Kasi tumalikod ako, Brother Jando. Tapos bad influence ako sa kanila. No, isang pastor lumipat sa simbahang Katoliko, bad influence ako sa kanilang mga membro. Ayaw nga nila akong pabisitahin sa kanilang simbahan. Pero nung 2018, no, doon pumunta talaga ako sa kanila. Binigyan ko sila ng copy ng debate ni Father Darwin Gitgano. No. May nag-reply sa akin na mas maganda yung resulta ng debate, no. Pero para sa kanila, yung born again pa rin ito to. Yan kasi yung ano la Brother Jando. Oo. Oh. Ano sabi mo doon sa ano, bro? Doon sa ginawa na ang topic is church founder pero napunta si Ramil Parba sa name inventor. So yung tinatanong ni Father yung tinatanong ni Farba na name inventor, so out of topic yun, Brother Jando. Ayun. Yes, talagang out of topic talaga, no? Kung ating titingnan, so yung isa lang talaga yung subject matter, doon tayo mag-focus. Na huwag tayong lalabas. Kasi church founder yung pinapatayo ni Father Darwin, na si Kristo talaga nagtayo ng simbahang Katoliko. Yes. So, pero pumunta siya sa ibang topic, Brother Jando. So sana ibang topic yung dinadebatihan nila, Brother Jando. Yes, dapat ibang topic kasi ang topic nun is church founder. Kahit nga mga iglesia, Brother Jando, mga member ng iglesia, no? Kahit tumingin diyan sa yaong debate, no? Parang mag-question mark talaga sila, Brother Jando. No? May puruhan pa, babalik sila sa simbahang Katoliko, pero yung may nakita kong debate ni Father Darwin ni Parba, parang inedit, Brother Jando. May edit, no? May nakita kong parang inedit yun ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo, no? Anong edit? Inedit yung, kasi nakita ko talaga yung pool, no? Pero yung may nakita kong video, may inedit sila. Kailan ba yun? 2019. Nakita ko yun sa video. Hindi na lahat yung sagot ni Father Darwin na malinaw talaga. Parang kinat na Brother Jando. May kinat sila. Ganyan kasi yung mga kapatid natin, no? For due respect sa ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo, no? Dapat i-pull talaga yung upload ng video para ba walang bias, Brother Jando. Kasi tayo nakarinig naman tayo, nakita naman natin kung ano talaga yung full video at tapos yung napakagandang debate at talakayan nila. Klarong-klaro naman talaga na talo talaga si Farba. Kahit mga protestante, Brother Jando, no?
Mas kung sila papipiliin, si Father Darwin talaga yung nanalo, no? Kahit nga yung mga kasama ko mga pastor, no? Sabi pa nila, walang match daw si Parba, Brother Jando. Yes. Pero kahit walang match si Parba, pero sasabihin pa nila, Brother Jando, na kahit na born again pa rin kami. yun yung paniniwala na, Brother Jando. Wala tayong magagawa dyan, no? Yan, no? Yan ang ating pinakikilala natin ngayon, ang ating kaibigan na si Rosby Alejabo. Kung tatandaan po ninyo, siya ang pinakaunang humarap kay Makmak sa punto por punto. First time pumasok ni Makmak na Baptist defender sa punto por punto, si Brother Rosby ang kanilang unang nakaharap. At kung saan ako yung nag-moderate, no? Nandun kasi ako sa Cebu noon. Kinontak ako ni Brother Rosby. Nakalimutan ko, meron pala akong nakalimutan ko na ako wala mag-moderate, nangako pala ako na ako mag-moderate. Pero buti na lang nang sinabi kong petsa, dito na ako sa studio, nakauwi na ako. Okay? Doon sa bro, sa tingin mo ba magigiba ang topic na true church kapag ginamit mo yung Katoliko, ang sino gumawa? Ignacio. Apostoliko, sino gumawa? Trento. Romana, sino gumawa? Vaticano. Tingin mo magigiba yung topic na yun sa pamamagitan ng pagkuha sa mga pangalang kailan lumabas? So kung sa ganyang argumento, Brother Jando, hindi talaga magigiba. Kasi yung pagtayo ni Kristo, hindi naman siya nagbanggit ng pangalan eh. Yes. Ang binanggit, iglesia. Iglesia, no? Yung church. Pero yung church na yan, referido yan dyan sa Iglesia Katolika Romana. No? Yan yung magkapapatunay na sa kasaysayan, inangkin talaga. Na, according sa A New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in the upper room of Jerusalem almost 2,000 years ago. This church may be described that Jesus Christ founded. Hindi yan magigiba, Brother Jando. No? Yes. Sabi pa ni Father Darwin, no, yung Pilipinas, no, hindi pa yan pinangalanan ng Pilipinas, andyan na yung Pilipinas, existido na. No, before pa pinangalanan na Pilipinas or Philippines. So yung argumento niya, Brother Jando, yung sasabihin nila na pagpangalan lang yung magpapalitaw ng katotohanan, imposible naman, Brother Jando. Kasi lahat naman ng simbahan andyan eh. Born again, iglesia, saksi ni Jehovah, kahit nga yung mga Jesus Miracle, John chapter 2, angkin din na sila yung totoo. Kaya nga, Brother Jando, yung ganyang argumento na sa pagpangalan, malilita ang katotohanan, valid argumento yung, Brother Jando. Sa Bisaya pa, huyang argumento. Kasi nga, yung lahat ng simbahan yan, except sa simbahang Katoliko, nagpapatuloy sila na sila yung totoo. No, 100% truth nasa kanila. Yung analogy ba, Brother Jando, sa gatas pa, yung bourbon, aangkin ng 100% pure milk. Yung Nido, 100% pure milk. Tapos pareho, yung Alaska, pareho, 100% pure milk. Kasi pag magbibenta ka ng gatas na 99%, walang bibili dyan, Brother Jando. No? Hindi lahat ng kiling-kiling ice cream, mga kapatid. Kaya, isa lang talaga, no? Si Kristo nagtayo ng iglesia. At ano ang iglesia ang itinayo ng mga kapatid? According dyan sa Living Bible, 1 Peter chapter 5 verse 10, church here in Rome. At itong iglesia nasa Roma, according sa John chapter 10 verse 16, one Catholic Church. So isa lang po ang tinatag ni Kristo. Iglesia Katolika Romana. Kung yung sinasabi nila, kapatid na Rosby, na kasi dalawang paksa yun eh. First paksa is patutunayan na Katolikong totoo. Then the next paksa is patutunayan naman ni Ramel Parba na ayun si totoo. Yung kanilang argumento na magbabasa yung aming iglesia sa Biblia, letra por letra, iglesia ni Cristo, so tingin mo ba, matibay ba yun na batayan na sila yung totoo? So para sa akin, Brother Jando, napakahina na argumento. Kasi nga kung sasabihin mong Roma 16 kami ang iglesia, hindi naman referido sa kanila. Kasi lumitaw sila 1914 lang sa Punta Santa Ana, Manila. Tapos yung tinatawag natin na Roma 16, no? Nandyan yan sa ilan pang mga siglo. Kung titingnan natin, basta ka Church of Christ, sila na yan, may Church of Christ naman si Mary Baker Eddy yung founder. According sa International Encyclopedia, Volume 5, page 235. Mary Baker Eddy founded the Church of Christ. Kahit na yung later descent, Church of Christ din yan,
dito So, titingnan natin kung sino pa ang totoo sa kanila. Kaya mga kapatid, no, sinabi nga ng Job chapter 8 verse 8, read the history book in sync. Kaya babasa talaga tayo sa kasaysayan at titingnan natin kung ano talaga. Kasi yung kasaysayan, magsasabi yan ng totoo. No? Pag i-search mo dyan sa Google, kahit sa anong standard history ng kasaysayan, i-search mo lang who founded the Iglesia ni Cristo. Lalabas at lalabas yan, Felix Manalo. Who founded the tinatawag natin na Mormons, no? Later Day Saint, lalabas dyan, Joseph Smith. So ganyan kapatid, no? Malinaw talaga na yung kasaysayan, hindi yan papabor sa kanila mga kapatid, no? Kasi nga, yung kasaysayan, no, kinukunan natin yan ng basis sa una pang mga panahon kung ano ang nangyari. Kasi nga yung church na itinayo ni Cristo, no? Marami silang na-convert, no? Yes. According sa yung pioneering Brother Jando sa simbahang itinayo ni Cristo sa Acts chapter 1 verse 15, 120 lang sila. No? Tapos nandiyan na si Mama Mary, mga apostoles. Tapos gusto ni Cristo na mas marami pa, mas makaila pa yung palampaltayang Katoliko doon sa Acts chapter 2 verse 41 na dagdagan ng 3,000. Tapos Acts chapter 5 verse 5, Acts chapter 4 verse 4 na dagdagan na naman ng 5,000. So kung ganyan mga kapatid, yan yung totoong pioneering ng church na tinayo ni Cristo. Kaya nga sa Acts chapter 2 verse 47, araw-araw dinagdagan, no? Pero ang babasihan natin, saan tayo kukuha ng tinatawag nating basihan kung sa Biblia lamang, no, saan na ang iglesia ang itinayo ni Cristo? Kasi nga yung Bible, yung sulat ni St. John the Evangelist, no? 99 to 100 AD lamang, no? Saan na ang iglesia? Kasi dyan lang, ano ba yan? What do you call this? Dyan lang nahinto, no? Yung last na sulat ni St. John, dyan sa 19 to 100 AD. Wala ka ng basihan sa 2nd century, 3rd century. So, babase talaga tayo sa kasaysayan kung ano ba ang nangyari sa mga Kristiyano sa una pang mga siglo. Kaya nga sinabi sa kasaysayan ng daigdig, pahina at pag-uulit 201 na ang simbahang Katoliko isa sa mga sangay ng Kristyanismo. Ang reliyong itinatag ni Kristo noong una pang mga siglo. So dyan pa lang, Brother Jando, 2nd century, 3rd century, 4th century, wala pang iglesia ni Kristo ni Manalo. No? Wala pang mga saksi ni Jehovah, Mormons, dating daan. No? Wala pang mga protestante dyan. No? Except sa Islam. Ang Islam nandyan na sa 6th century, sa 622 AD. No. Pero wala pang, in terms of Protestant group, wala pa talaga. Andyan ang simbahang Katoliko. Sila yung tunay na Kristiyano. No, yan yung tunay na Kristiyano, yung simbahang Katoliko, hindi yung mga born again Christian. Yes. No, yan kasi yung basihan na Brother Jando. Kayong mga Katoliko, hindi kayo Kristiyano. Kami ang Kristiyano. Dapat ka mag-born again para maging Kristiyano ka, Brother Jando. Ewan ko sa Brother Jando. Yun sa kanila, you must be born again. Yes. Hindi sinabi you must be a Catholic, sinabi you must be a INC. Nakatawa yung ganung argumento. Pero doon sa part ng debate na kung saan hinahanapan ni Ramil Parba si Father Darwin ng nasaan ang Far West. Tingin mo ba pasok sa paksahin? Hindi pasok sa paksa, Brother Jando. Iba naman yun. Ibang tema talaga yun. Kasi ang tema niya, patutunayan naman ni Ramil Parba, yung side nila sa Iglesia ni Cristo na sila yung tunay na iglesia tinatag ni Cristo, pero napunta sila sa Far West. Ano masabi mo dun? Para sa akin, Brother Jando, kung ako moderator, hindi ko tatanggapin yung tanong na yun. Kasi out of topic, no? Dapat out of topic, hindi talaga tatanggapin as a moderator. Yes. Kasi parang kung tatanggapin mo yan na out of topic, no, may iba na yung topic, Brother Jando. Dapat focus lang talaga what is the subject matter. Yes. At doon naman sa sabi natin yung pakinggan naman natin muna itong part na ito, kung ano ang masasabi mo sa part na ito. Wait lang parinig natin sa ating mga taga-subaybay kung ano masasabi ni Brother Rosby sa part na ito ng TV. Ito. Matod mo. Ayaw sing. Ang ato Matod mo.
Walay pangalan ang iglesyang itinayo ni Kristo. Sumay sa inyong libro, noong 1870, the official name Roman Catholic Apostolic Church. May pangalan. Matod nimo, ang relihiyon na ay pangalan. Ang iglesyang itinayo ni Kristo, walang pangalan. Sa mga tuwid, sapagkat walang pangalan yung iglesia ni Kristo, yung iglesia itinayo ni Kristo, sa inyo may pangalan. Sa mga tuwid, hindi yung iglesia itinayo ni Kristo. Yan. Yung tanong na yun, ano napansin mo sa tanong na yun? Yung itinatanong niya nga, yung simbahang Katoliko may pangalan. Oo. Pero sasabihin mo na walang pangalan. Mm. No, parang gusto yung palitawan na ano ba talagang totoo, may pangalan o walang pangalan. Oo. So, sinagot na ni Father Darwin, no, hindi importante yung pangalan. No? Sinabi ni Father Darwin na diyan sa pagtatag ng simbahan, I will build my church. Hindi niya sinabi na I will build my Roman Catholic Church. Mm-mm. No? O hindi pa niya binigyan ng pangalan. Kasi nga yung Catholic nga universal ito, no? Oo. Tepeses hemon in katanghilita in hulot to cosmo. Ito yung gusto ni Kristo na maging universal sa buong mundo, yung simbahang itinayo. Kaya nga sinabi ni Father Darwin na hindi talaga prueba yung pangalan, no? Kasi kung pangalan lang yung ating i-claim na ito yung totoo, no? Para lilitaw ang katotohanan, no, parang mahinang argumento ng Brother Jando. Sinabi ni Father Darwin nga, kung pangalan, marami ang totoo. Born again, ano ba dyan klaseng denomination, Oh. Church of Christ, Christian Fellowship, no? Marami talaga mga kapatid. Kaya nga, pinangalanan yung totoong iglesyang itinayo ni Kristo. Para ba na ipakita talaga na ito yung totoo at hindi ito piki. Mm. Kaya nga kineklaro ni Bishop of Antioch, no, sa 107 AD, no, na Catholic, naging Catholic, universal yung itinatag ni Kristo na simbahan, no. Tapos pinangalanan talaga na yung Catholic na Kristiyano, naging headquarters nila yung Roma chapter 1 verse 6 to 8. Yes. No, naging headquarters nila mga kapatid. Kaya nga, sinabi sa 1 Peter 5:13, church here in Rome, may iglesia talaga na nasa Roma. Yes. At ang iglesia na nasa Roma, yan yung Catholic Christian Church. Sinabi dyan sa Roma chapter 11 verse 12, dyan sa Protestanting Biblia, sa Baxter. Sinabi yan, Protestanting Biblia, na totoong Kristiyano, ang Roman Catholic, mga Katoliko. Kaya nga na, yung sasabihin nila na ano ba talaga yung totoo? May pangalan, walang pangalan. Hindi importante ang pangalan. Sinabi na ni Father Darwin, no, malinaw talaga, Brother Jando. Yes. Yung church na hindi pinangalanan ni Cristo sa Matthew 16:18, sa referensya, pinangalanan yan. Yes. Diyan sa International Encyclopedia, Volume 5, page 520. The Roman Catholic Church and the Catholic equally valid definition of the Catholic Church. Conform to full nature of Jesus Christ, each founder. Klaro man yan. Yung Roman Catholic Church at ang Catholic Church, equally valid definition. Therefore, equal, pareha lang. Na yung mga Roman Catholic, ito yung Catholic Church. Kinaklaro yan ng ating mga church father. Ito talaga yung totoo na kailangang kinagisnan na simbahan na wala talagang putol. Kasi sabihin man na Brother Jando na apostasy na naman, tumalikod na naman. Sila yung tunay na iglesia kasi tumalikod ang simbahang Katoliko. Hindi yan magandang argumento, Brother Jando. Kasi pag sasabihin natin tumalikod sila, kayo ang naging tunay na iglesia, maging sinungaling si Kristo dyan. Yes. Sinabi niya sa Matthew 16:18, 28:19 na hindi ko kayo iiwan hanggang sa huli. No, kahit ang Hades hindi makapanalaig sa iglesyang kanyang itinayo. Yes. At saka ano pa, ipapaano ko rin na doon sa part ng tanong na yon, para sa akin mahina yon. Bakit? Bakit sa inyo mahina? Unang-una, tanggap naman ni Ramel Parba na si Cristo nagtayo ng iglesia first century, di ba? Yes. At tanggap din pala niya na ang magbibigay ng pangalan ng Katoliko is doon sa 1870. Yes. Ngayon, ang nakapagtataka ngayon dito, kung alam pala niya na 1870 tinatanong, bakit niya tinanong na tanggap mo kayo may pangalan sila yung iglesia ni Cristo? Yes. Binawi niya. Yung iglesia tayo ni Cristo, doon sa part na yun,
na sinabi niyang iglesia tayo ni Kristo, binawi niya bigla. Yes. Yun ay isang patunay na ang pangalan ng iglesia ni Kristo, hindi yun official name. Para lang yung nanay ni Kristo. Di ba? Yes. Nanay ni Kristo. O, ano ba pangalan ng nanay ni Kristo? Mary. O ngayon, tanongin mo, ano pangalan ng iglesia ni Kristo? Iglesia Katolika. Yes. Kaya niya binawi yung iglesia tayo ni Kristo. Bigla niya binawi ganun kasi yung iglesia ni Kristo, hindi yon official name. No? So, yan ang ating ano ngayon at punta naman tayo dito sa ating mga kasamahan sa Zoom para sa tanungan portion.